Pero dahil Teen ID po yung ipapasa natin kay GCash ay pindutin lang po natin yung others na nasa baba. And finally, fully verified na po yung GCash account ko. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-fully verified ng isang GCash account gamit ang Teen ID. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Yes, kung isa ka sa mga nagre-request kung paano nga ba mag-fully verified gamit ang Teen ID, ang video na to ay para sa'yo. Bago po tayo magsimula sa pag-fully verified ay just make sure lang po na picturean mo muna yung harap at likod ng Teen ID mo. Make sure lang rin po na malinaw yung pagkaka-picture mo sa Teen ID mo at dapat nakasave na po yan sa gallery mo at kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Bago po tayo magsimula ay just make sure lang po na updated po ang ating GCash application sa Google Play Store. At kapag okay na ay ilagin po muna natin ang ating GCash account. At para makapag fully verified po tayo ay pindutin lang po natin yung profile na makikita po natin sa baba. At kung makikita nyo po ay nasa basic level pa nga lang po yung GCash account ko. At syempre fully verified po natin yan gamit ang Teen ID. Pindutin lang po natin yung verify now at para ma-upgrade po may lalabas po na verify now sa baba at i-click lang po natin yan. And after po nyan ay kailangan lang po nating ilagay yung birthday po natin. Are you a Filipino? Sasagot lang po natin dito ay yes. After po nyan, pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito makikita nyo po yung mga valid ID na tinatanggap po ni GCash. So meron driver's license, passport, national ID at iba pang valid IDs. Ang problema lang po talaga natin sa ngayon ay wala po dyan yung Teen ID pero susolusyonan po natin yan. Balik lang po muna tayo dito at kailangan lang po nating scroll down dito sa baba at hanapin lang po natin yung help. Kailangan po kasi natin pumunta dito sa may help center para makapagpasa po tayo ng ticket kay GCash. So dito pindutin lang po natin yung nasa unahan na get fully verified. And after po nyan ay mapupunta po tayo dito sa GCash Help Center. Dito malalaman po natin yung pag fully verified ng ating GCash gamit ang iba't ibang valid IDs. Scroll down lang po natin at hanapin po dito yung pinakadulo na error message. At kung nakikita nyo po ay may nakalagay po dyan na submit a ticket here at pindutin lang po natin yan. So dito mapupunta po tayo dito sa form na kailangan po nating sagutan para po sa Teen ID natin sa pag-submit kay GCash. So dito ang una nating sasagutan ay yung email address. So dito make sure lang po na yung nilagay po nating email address dito or email account ay active po at nabubuksan po natin yung inbox. At para naman po dito sa GCash registered full name ay double check mo lang po yung spelling kung tama at dapat parehas po yan ng pangalan na nasa valid ID mo. Kadalasan sa pag-fully verified ang nagkakaproblema ay dahil po sa valid ID. At para naman po sa country ay automatic na pong naka-Philippines yan at i-double check na lang po natin yung mobile number natin na nakalagay po dito. And after po natin masagutan yan ay proceed na po tayo dito sa your account type. So dito may pagpipilian po pero dahil regular account po yung gamit ko ay regular account lang po yung pipiliin ko. At ang next naman po ay ang ID submitted for verification. So dito makikita mo po dyan yung national ID, UMID, passport, SSS, pag-ibig, voters ID. Pero dahil Teen ID po yung ipapasa natin kay GCash ay pindutin lang po natin yung others na nasa baba. At para malaman po ni GCash na Teen ID po yung isasubmit natin sa kanila ay pwede po nating ilagay yan dito sa may specify here. Kapag nilagay po kasi natin dito yung Teen ID dito sa may specify here ay mas madali na po kay GCash na malaman yung concern po natin about sa Teen ID po natin. And after naman po nyan ay proceed na po tayo dito sa next step na kung saan pwede po tayo maglagay at mag-type ng ating concern dito sa may description box. Ang ilalagay ko lang po dito ay, "Hi GCash, I want to submit my Teen ID for my GCash account to be fully verified. Kindly assist me regarding this matter on verifying my account using Teen ID. Thank you." Huwag po kayong mag-alala dahil yung ilalagay ko po dito sa may description box ay makikita nyo po dyan sa may pinned comment section sa baba. Yes, nasa pinned comment na po yan para hindi na po kayo mahirapan at pwede nyo pong gayahin at kopyahin. Ang nilagay po natin dito na concern natin about sa Teen ID natin ay ayun lang po yung valid ID na meron tayo sa ngayon para sa pag-fully verified ng ating GCash account. Again, para hindi na po kayo mahirapan ay pwede nyo po yung kopyahin dyan sa may pinned comment section sa baba. And after po nyan ay meron po kayong mababasa dyan sa may baba na may nakalagay na "You may attach screenshots or files related to your concern."
Kaya nga po, based po sa reminder ko po sa inyo bago po tayo magsimula, ay just make sure lang po na napicturean nyo na po yung harap at likod ng Tin ID po ninyo. And also, ipapaalala ko rin po sa inyo na dapat malinaw po yung pagkaka-picture nyo sa Tin ID po ninyo. Pindutin lang po natin dito yung add file na nasa gitna. Mapupunta po yan dito sa may gallery po ninyo at pwede nyo na pong piliin diretso dyan yung pinicturean nyo po na valid ID ninyo na Tin ID. Again, dapat dalawang files po yung may pasa natin kay GCash. Yung una po ay yung harap. Yes, yung front or harap mismo ng Tin ID po ninyo. And after po nyan, yung pangalawa naman po yung likod or yung back ng ID po ninyo. Makikita nyo po dyan na okay na po at uploaded na yung Tin ID ninyo kapag ganyan na po yung itsura na may file type na po dyan. After po natin ma-make sure na uploaded na po yung dalawang files na kailangan natin na ipapasa natin kay GCash, ay pwede na po natin yung isubmit. Makikita nyo po dyan yung submit button na nasa baba at pindutin nyo lang po yan. After po nyan, ay papaalala ko lang po sa inyo na tandaan nyo po yung exact date kung kailan po kayo nag-submit ng ticket kay GCash. Para syempre, pwede po nating i-follow up yung ticket natin in case na wala pong reply si GCash. After po natin masubmit yung ticket, ay kailangan po natin maghintay within 7 days. Ang tanong, bakit nga ba? Dadaan pa po kasi yan sa review and approval ni GCash na kung saan i-check po niya yung ticket natin, pati na rin po yung Tin ID natin. Kung mapapansin nyo rin po ay nag-submit po tayo ng ticket dahil nga wala po sa pagpipilian ni GCash yung Tin ID. Ang kadalasang problema rin po kaya matagal na ma-fully verified ang isang GCash account ay dahil sa valid ID na pinapasa po natin sa kanila. Bawal po kasi yung expired na valid ID, hindi sa kanila mismo yung valid ID at malabo po yung pagkakapicture sa valid ID nila. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!